Pro. Ito, tanggap natin po ang ating iPhone 11 Pro. Basag po ang kanyang LCD and then may na rin ang battery niya po. Pinapalit niya po ang kanyang LCD at battery. Isa sa pong siyang SK sa San Fernando, Pampanga. Hindi niya po sinabi kung saan po siya SK, mga palibot. And then, ito, nakikita nyo ang hawak nating battery na original na battery ng iPhone 11 Pro, mga palibot. Tatak pala ng battery ng ating 11 Pro ay Pascon. Urig po ito, mga palibot. Pascon po yan, mga palibot. Ipasok na natin ang ating battery na 11 Pro, mga palibot. And then ipit natin ng maayos ang kanyang battery para umulma sa kanyang connector, board connector. And then itry na natin. Then mukhang ayaw magkasama ang battery connector sa ibaba ng battery board. Kasi dalawang connector ang battery ng 11 Pro, mga palibot. Then kitang-kita nyo, mga palibot, na-try na natin na ipit na maayos. Hawak natin ang LCD na GX, mga palibot. GX po, original battery po yan. Na brand new po, GX po, tatak ng ating 11 Pro na LCD po, mga palibot. Ibibit natin, ito try natin, mga palibot, kung good condition ang ating battery. Pagkatapos, lagay na natin din ang kanyang earpiece, mga palibot. Habang linalagay natin ang earpiece, mga palibot, may customer na pumasok. Sandali lang po, ma'am. Yan. Talagay natin ang kanyang takip para hindi po siya maglulus ang kanyang earpiece, mga palibot. Habang linalagay natin ang kanyang earpiece o takip, mga palibot. Yan. Yan. Konting lang, tsaga lang, mga palibot. Huwag niyo parang kalimutan, mga palibot. Subscribe niyo ako ng mga palibot. And then, mga palibot, yan, nalagay natin ang ating earpiece ng 11 Pro. Sasarado naman natin, mga palibot, para matry natin ang kanyang operation kung good siya o hindi. Yan, habang nasara na ang ating 11 Pro, buksan natin ang ating iPhone 11. Yan, try natin ang kanyang touchscreen kung good. Then, okay, good. Ito ang ating 11 Pro, mga palibot. Yan, good ang ating 11 Pro. May customer na pumasok. Ayan. Sige. Yan. Sandali lang po, ma'am. Yan. Try ko lang po ang kanyang touchscreen kung good. And then, try na natin din ang kanyang charging kung umaandar na maayos. Yan. Umaandar po siyang maayos ang kanyang charging. And then, lalagay na natin sa pouch, mga palibot. Yan. I-try muna. I-try muna again. And then, punan na natin ang pouch. Yan. Lagay na sa silid para safety. Ito, ang pumasok na isang masugid natin customer na Oppo 8T, mga palibot. Papalitan natin. Yeah, mainboard pala. Itong Oppo Reno 8T, mga palibot. Yan, mainboard po siya. Medyo, ang lalagay natin ng CD, hindi siya magpipit. Gagawa tayong paraan para magpipit ang ating LCD sa Reno 8T dahil mainboard po siya ang mga palibot. Ibig sabihin po, bezel po ang mainboard niya. Yung mga palibot, habang binubuksan natin ang ating Reno 80, mga palibot. Yan, alisin natin mga tornilyo niya, mga palibot. Puro na tayo nakakakak, mga palibot. And then inalis natin mga tornilyo niya, mga palibot. Medyo mahirap alisin mga tornilyo niya dahil hirap na ako magsalita. So tutusin, palibot. Yan, alis natin mga tornilyo. Opya, huwag nyo parang kalimutan, mga palibot, na subscribe nyo, mga palibot. And then batingting na rin ang kampana. And then, lagyan mo na din konting like, mga palibot. And then, okay, bigyan mo na din konting comment dyan. Mga comment naman dyan. Kung anong masasabi nyo sa gawa natin ito, mga palibot. And then, habang inalis natin tornilyo niya, mga palibot. Alis, kalag. Habang ginangalas natin ang ating 80, mga palibot. Sana huwag nyo kalimutan mag-follow. Mga palibot. And then, ma'am, hello po. Kamusta po kayo lahat dyan? Sana mabuti kayong kalagayan. Kayong lahat na nanonood sa oras na ito, mga palibot. And then, habang inalis natin ang kanyang tornilyo, konti na lang mga tornilyong alisin na natin, mga palibot. Pagkatapos, bubuksan na ang kanyang case o back case niya, mga palibot. Yan, habang inaalis ang mga tornilyo, mga palibot. Ang dami talaga mga tornilyo, mga palibot ng Reno 80, mga palibot.
Yan, alis, 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 kalag, kalag, kalag. Alis, 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 kalag, kalag, kalag. Habang kinakalag natin, inaalis natin. Yan, kalag, kalag, alis, alis. Yan, kalag, kalag, alis, alis. Ang ating shop pala ay nasa San Fernando, Pampanga. Sa side ng simbahan. Ayan, pakita ko na. Bemboard, yan. Nakita nyo, bemboard po siya. Yan, medyo payo po ang ating cellphone. Lalagay po natin ang ating LCD, hindi po magpipit dahil yun po ang ating cellphone na Reno 80 mga palibot. Kung pipili natin magpipit, kung hindi siya mababasag, mawawalan siya ng display o magagosta siya. Pangit ang gawa natin palibot, gawa tayo na paraan. Yan. Habang charge natin ng 11 Pro, sir, sandali lang po. Try natin. I-charge muna konti lang. Yan. Yan. Alisin na natin ang LCD na basag para palitan natin ng bago mga palibot. Itong ating 11 Pro. Yan. Hindi pala. Reno 8D. Yan. Sir, sandali na lang po. Konti na lang. Konti-konti na lang. Yan. Pumipit po ang ribbon ng LCD sa charging board niya pa mga palibot. And then, lasin natin pakaklip para malaya ang ating LCD na Reno 80 mga palibot. And then, linisin natin ang kanyang bezel. Alisin ang dating pandikit na dinikit na linagay ng dating technician na gumawa. Yan. Napalitan na din pala ang kanyang LCD. Linagay din, class A lang. Kamukha ko, class A lang ang lalagay natin na LCD. Ibig sabihin, hindi po under ang kanyang fingerprint dahil class A lang po mga palibot. And then, ang hingin ng customer mga palibot, gad. Pag ginagit ka natin, lilinis natin. Siyempre, para umulma ang ating LCD o dumigit na maayos. Para walang sibang tumagal ang ating gawa mga palibot. And then, yan. Linis. Napakadumi talaga mga palibot. Ang kapal. Kahit saan, linagay ang pandikit. Ewan ko bakit anong ginawa niya. Siguro sa pagka-bemboard niya. Yung back case niya sira. Kaya nga, back panel, payo siya. Inabol sa face. Pero pag inabol mo sa face, pandikit, B7000, hindi siya maayos, hindi siya magtatagal na magagamit ang inyong phone. Yan. Alisin ang kibal ng bezel mga palibot. Medyo umikap po tayo mga palibot. Yan. Linis. Yan. Madumi pa. Konti pa. Yan. Chani mo. Yan. Chani mo. Yan. Chani mo. Linis. Chani mo. Meron pa. Marumi pa. Konti pa. Marumi pa. Linis. Yan, mukhang malinis na yan. Okay na, malinis na talaga. Wala nang kibal-kiba. Pwede na lagay ang LCD. Pero huwag muna. Alisin natin ang battery para ayusin natin ang back panel niya. And then, ang kanyang board. Pag hindi mo inalis ang board, baka madamay sa pagkasira. Dahil ma-chat o mauunat ang ating board, mga pyesa magsigalawan, hindi na mabubuhay ang ating Reno 80 mga palibot. And then habang alisin natin ang antena niya, yan, ito ang board niya, motherboard ng Reno 80 mga palibot. Gawin muna natin, yan, kitang-kita nyo mainboard siya, yan, diin para itawid, alis ang kanyang pagkayo mga palibot. Yan, giligit, pag-giligitin mo, yan, tumayo ka na, yan, yan, ipit mo, yan, konti pa, may konti pa ako nakikita, yan, konti, yan, ipit, aray, masakit, medyo matalim ang kanyang bezel, aray, back bezel niya, Diyos ko, meron pang konti pa, masakit pa, yan, silip sa banda, banda sa puwit, banda, yan,
konti pa, bandapit, bandapit. Yan, konti pa sa kabila, okay na yan. Bandapit, ayan, ayan, konti pa sa, ayan, 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 alright. Ayan, okay na, masakit sa kamay, mga palibot. Ayan, yes pa, ayan, tas man, tas, konti pa sa, ayan, mga palibot. Ayan, okay na ang ating back vessel ng Reno 80, mga palibot. Kitang-kita nyo, diretso na ang ating vessel. Oh, konti pa, ayan na talaga. Alright talaga, alright, masakit na kamay ko. Masakit na, pero kailangan pang ituwid. Aray, yan nakita nyo, pinakita ko na talaga. Nag-okay dyan sa wakas. Ito para ang LCD ng brand new ng Reno 80. Yan, yung gold, yun ang pinagpalitan. Class A din ang dating nakalagay, mga palibot. Yan, Class A din yan. Yung kulay gold, yung silver, yung bago sa atin yung mga palibot. Yan, mga palibot, tupiin natin konti ang lalagay na natin ang ating motherboard ng Reno 80, and then lalagay natin ang antena niya, mga palibot. Kung di natin lalagay, nasa loob na lang ng bahay, wala kang signal. Ayusin natin ang plastic, yan, atchat, angat. Oh, meron pang nakatupik konti. Yan, lalagay na natin ang ating battery Reno 80, mga palibot. Yan, ipipit natin. Yan, nakapit na ang ating battery Reno 80. Lalagay na naman natin ang ating LCD na Reno 80, and then yun, kitang-kita yung nagpit na sa kabila. Yan, ilalagay na natin ang connector niya for charging board para mag-on ang ating battery, ang ating Reno 80, mga palibot. And then, mga palibot, napagod ako. Yan, ilagay natin ang buzzer niya, mga palibot. Yan, lagay natin ang back case niya, mga palibot. Yan, ipit natin ang kanyang back case. Yan, nakapit na, mga palibot. And then try natin sindihin, mga palibot. Yan, pit na. Yan, nakita nyo, tuwid na. Yan, mga palibot. Yan, tuwid na, mga palibot. Hindi na siya payo. Yan, op, sindihin na natin. Pinindit na natin pa, op. Ayaw magsindi. May problem pa. Gilikit. Ayaw talaga, mga palibot. Sumindi. Op, buksan natin ulit, mga palibot. Yan. Buksan, bukas. Yan, bukas. Yan, mga palibot. Yan, titignan natin ba tayo. Naku, malaking tanga. Hindi pa rin nalagay ang battery connector niya to motherboard. Paano sisindi ang ating Reno 80 kung di nakalagay ang kanyang battery? Yan, buksan na lang natin dito sa power niya sa side. Yan, bumakas na. Yan, tinatawag nilang mulala. Lagyan na natin ang back case niya, mga palibot. Yan, pipit. Oh, umilaw pa. May pipit kasi. Habang umilaw yung pipit. Yan, nagpit siya na maayos. Wala siyang nakalsa sa LCD dahil natuwid natin ang kanyang bezel. Nalis natin ang pagkayo niya, mga palibot. Yan, nakita nyo, mga palibot. Yan, try natin ang kanyang touchscreen. Yan, try. And then, try. Op, try. Op, patapos na po tayo. Lalagay na natin ang ating mga tornilyo. Op, may konting putil. Alisin natin ang kanyang dumi, mga palibot. Yan, mga palibot. Lalagay natin ang kanyang mga tornilyo. Medyo marami ito, mga palibot. Ang tornilyo nitong 80, medyo matagal ng konti, mga 5 taon bago tayo matatapos ng ating paglagay ng mga tornilyo, mga palibot. Buset! Disco. Yan, napalinalagay natin ang ating tornilyo, mga palibot. Lagay ng tornilyo. Lagay. Op. Ayaw dumikit. Ibang tornilyo nalagay. Op. Ayaw ma-shoot. Op. Na-shoot mga palibot. 4, 3 point. Lagay. Buwan ng tornilyo. Ikot. Paikot-ikot. Yan ang charging board naman ang ating lalagay na tornilyo para magpulma ng maayos, para tumunog maayos ang buzzer at ang kanyang charging charging board. Excuse me po. Pasok. Yan. Pumasok pa si Michael Enriquez, sumubo. Dumaan.
Oh, Diyos ko, my goodness. May nag-text, hindi pala, may nag-chat, may nagmamahal na customer, mga palibot. Yan, yung kompleto na mga tornilyo natin, yan, sinyak natin, lahat kompleto. At meron pa palang isa. Kala ko kompleto na. Kung makakalusot lang. Meron pa. Dalawa pala. Dalawa pa. Dalawa pa. Sarado, sarado, sarado. Yan, ang ating Reno 80. Yan. Lagyan natin ang kagip sa likod niya. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Yan, 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 yan. Tapos nalagyan na natin ng tape ang ating Reno 80. Kaya para nalagyan natin ng tape ang ating LCD ng Reno 80, hindi muna natin kagad dinidikit ang LCD dahil may warranty tayo ng 1 week para matry ang ating LCD. Kung may diferensya ang ating LCD, pwede natin ipapalit po mga palibot ang ating LCD. Kasi kung nakadikit ang ating LCD mga palibot, hindi na natin mapapalit sa ating supplier mga palibot. Sayang lang ang pera natin sa pibili ng LCD. Yan, butasin, lagay na natin ang SIM card connector niya, SIM card holder. And then, bukas yan, try niya, ito, ang customer nagtatry. Yan, try. Yup, binuha, sandali lang. Sandali lang po. Yan, butasin natin dito para may buzzer at kung may tumawag mang maririnig ka niya dahil nakatakip ang buzzer at mic niya po. Yan, try ulit, try ko muna. Try pindot.